Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Mark Domingo. Ngayon pag-uusapan natin ang isang bagay na marahil ay araw-araw ginagawa ng ating mga nakatatandang kaibigan pero 90% sa kanila ay posibleng mali ang pagkakagawa. Ito ay ang pagkuha ng blood pressure. Maraming nakatatandang kaibigan ang nakaranas na ng ganitong problema sa bahay. Maganda naman ang kuha ng blood pressure nila, hindi mataas, hindi mababa, palaging nasa 130 and 135. Pero pagdating sa ospital sa isang kuha lang ng doktor, biglang tumataas ang numero sa 150, 160. Pagkakita ng doktor sa datos, kukunot ang noo at sasabihin, may high blood pressure po kayo, kailangan ninyong uminom ng gamot. Hindi ba't nakakalito ito para sa inyo? Malinaw na maayos naman sa bahay. Ang totoo, hindi sira ang blood pressure ninyo at hindi rin kayo tinatakot ng doktor. Ang tunay na problema ay malamang na nasa paraan ng inyong pagsusukat. Ang pagkuha ng blood pressure ay mukhang simple, lahat ay marunong. Itaas lang ang manggas, pindutin ang button at tapos na. Ngunit ang isang maliit na detalye na hindi mo napapansin tulad ng pagdedekwatro mo o pagkuha ng BP, pagkarating mo lang galing sa pamamalengke o habang nakikipag-usap ka sa iyong pamilya habang kinukunan ka ng blood pressure, ang mga maliliit na kilos na ito ay sapat na para magdulot ng malaking pagkakaiba sa resulta ng iyong blood pressure. Gaano ba katindi ang pagkakaibang ito? Maaring nitong gawin na ang isang taong dati imalusog ay biglang mabansagang may high blood pressure at magsimulang uminom ng mga gamot na hindi mo naman talaga kailangan at danasin ang mga side effect nito. O mas delikado kung talagang mataas na ang blood pressure mo ngunit dahil sa maling paraan ng pagsukat ay laging mababa ang nakukuha mong resulta, aakalain mong malusog ka. Dahil dito, nalalampasan mo ang pinakamagandang panahon para sa paggamot. Hanggang sa isang araw ay bigla ka na lang makaramdam ng pagkahilo at pagdating sa ospital malalaman mong matagal nang sinisira ng high blood pressure ang iyong mga ugat. Sa video ngayon ituturo ko sa inyo kung paano makakuha ng tumpak na blood pressure sa bahay na kasing sinop ng sa doktor. Ang nilalamang ito, hindi ako nag-exaggerate, ay mas mahalaga pa kesa sa paggastos ng libo-libong piso para bumili ng kahit anong health supplement. Ito ay may kinalaman sa kalusugan ng inyong puso at mga ugat sa susunod na 10 taon. Kaya't mangyaring bigyan ninyo ito ng seryosong pansin. Bago tayo magsimula sa pangunahing paksa, kung nagustuhan ninyo ang aming ibinabahagi, mangyaring mag-type ng 1 o gusto ko sa comment section. Ito ang pinakamainit na suporta para sa aming patuloy na paglikha. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga taong nangangailangan. Una, linawin natin ang isang issue, ang kahalagahan ng pagsusukat ng blood pressure sa bahay. Maraming nakatatanda ang naniniwala na mas tumpak ang pagsukat sa ospital, ngunit sa katotohanan mas mahalaga ang regular na pagsukat sa bahay. May tatlong napakahalagang dahilan dito na madalas nating nakakaligtaan. Unang dahilan, maagang pagtuklas sa masayang high blood pressure. Ayon sa statistics, isa sa bawat 4 na adultong may edad 18 pataas ay posibleng may medyo mataas na blood pressure. Ang nakakatakot, karamihan sa kanila ay walang nararamdaman. Hindi sila nahihilo, hindi nalalabo ang paningin, tuloy pa rin sa pamamalengke, pagluluto at pagsasayaw sa labas. Tinatawag natin itong masayang high blood pressure. Pakiramdam nila ay napakalusog nila kaya hindi na sila kumukuha ng blood pressure. Hanggang sa isang araw, bigla na lang silang ma-stroke o atakihin sa puso. At pagdating sa emergency room, doon lang nila malalaman, naku, bakit 180 na ang blood pressure ko? Kaya sa pamamagitan lamang ng regular na pagsukat sa bahay, matutuklasan agad ang high blood pressure sa pinakaunang pagkakataon. Ito ang pinakasimple at pinakamurang paraan para matuklasan ang maagang yugto ng high blood pressure. Pangalawang dahilan, ang blood pressure ay buhay, ito ay nagbabago sa loob ng isang araw. Ang ating blood pressure ay hindi isang nakapirming numero. Hindi ibig sabihin na kung 150 ka ay 150 ka na sa buong 24 oras. Ito ay parang alon, may pagtaas at pagbaba. Pagkagising sa umaga, maaring ito ang pinakamataas. Pagsapit ng hapon, maaring unti-unting bumaba. At sa gabi, pagtulog, ito ang pinakamababa.
Ang pagbabagong ito sa loob ng isang araw na may pagkakaibang 20, 30 o 40 mmHg ay normal lamang. Kung pupunta ka lang sa ospital kada ilang buwan o kalahating taon, ang resulta na makukuha mo ay kumakatawan lamang sa iyong estado sa sandaling iyon, tanging sa pamamagitan ng pangmatagalang pagtatala sa bahay umaga at gabi at pagkonekta ng mga datos na ito, mabubuo mo ang iyong blood pressure map para sa buong araw. Dito mo lang malilinaw ang buong larawan ng pagbabago ng iyong blood pressure. Kapag nakuha ng doktor ang iyong talaan, doon lang siya makakagawa ng pinakatumpak na paghatol. Pangatlong dahilan, paglutas sa white coat hypertension. Maraming tao ang likas na nerbiyoso. Pagpasok pa lang sa ospital na amoy ang amoy ng disinfectant at nakakita ng mga doktor at nurse na nakaputi, bigla na lang silang kinakabahan. Hindi namamalayan, tumataas na ang adrenaline, bumibilis ang tibok ng puso at sumisikip ang mga ugat. Sa ganitong estado, kapag kinuha ang blood pressure mo, hindi ba tataas talaga ang numero? Hmm, Itong tinatawag na white coat effect. Isipin mo kung sa ospital sa estado ng kaba, ang BP mo ay 1.5 pero sa bahay kapag relax ka, 130 lang pala. Kung ang doktor ay tumingin lang sa 150 na nakuha sa ospital at binigyan ka ng gamot, pag uwi mo at ininom ito, babagsak ang BP mo sa 110 o kahit 100. Hindi ka ba mahihilo at manghihina? Ito ay gamot na hindi mo kailangan. Sa kabilang banda, tanging ang datos na nakuha sa iyong sariling pamilyar at nakaka-relax na tahanan habang nakaupo sa sofa o sa kwarto ang tunay na magpapakita ng totoong estado ng iyong blood pressure. Sige, ngayong alam na natin ang kahalagahan ng pagkuha ng blood pressure sa bahay. Sagutin natin ang malaking tanong, kaliwang kamay ba o kanang kamay ang dapat sukatin? Bakit magkaiba ang resulta sa dalawang kamay? Bibigyan ko kayo ng sagot. Ang pagkakaiba ng blood pressure sa kaliwa at kanang kamay ay normal. Karamihan sa atin ay may natural na pagkakaiba sa blood pressure ng kaliwa at kanang braso. Ang pagkakaibang 5 hanggang 10 mmHg ay itinuturing na karaniwan. Bakit magkaiba? Ito ay may kinalaman sa anatomical na istruktura ng ating mga daluyan ng dugo. Sa simpleng paliwanag, ang daanan mula sa ating aorta papunta sa kaliwa at kanang braso ay magkaiba ang kurbada kaya may kaunting pagkakaiba sa puwersa ng daloy ng dugo. Isa pang karaniwang dahilan ay ang iyong dominanteng kamay. Halimbawa, kung palagi mong ginagamit ang kanang kamay sa pagsusulat at pagtatrabaho, ang mga kalamnan at daluyan ng dugo sa kanang kamay ay maaring mas develop kaya ang blood pressure dito ay karaniwang bahagyang mas mataas kaysa sa kaliwa. Narito ang isang karaniwang pagkakamali ngayong araw, kinuha mo sa kaliwang kamay 135, maganda. Bukas sa kanang kamay 115, ako sobrang taas, nakakatakot. Kaya niloloko mo ang iyong sarili at pinipili mong itala ang mas mababang numero na 135, iniisip na kontrolado mo ang iyong blood pressure. Sinasabi ko sa inyo, ito ay pagbubulag-bulagan at paglalaro sa sarili ninyong kalusugan. Ang tamang paraan ay ganito mangyaring itala ito. Unang hakbang, sa iyong unang beses o sa pagsisimula mong seryosong sukatin ang iyong blood pressure, kailangan mong gawin ang isang baseline test. Kailangan mong magsukat ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Sa bawat pagsukat, parehong kaliwa at kanang braso ang dapat sukatin at itala. Ikalawang hakbang, ikumpara ang mga resulta sa loob ng ilang araw. Malamang ay matutuklasan mo na ang isa sa iyong mga kamay, halimbawa ang kanan ay mas mataas ng 5 hanggang 15 puntos kaysa sa kaliwa. Ikatlong hakbang, tukuyin kung aling kamay ang may mas mataas na resulta. Mula ngayon, ang kamay na iyon, halimbawa ang kanan, ang magiging iyong standard na braso para sa pagsukat sa mga susunod na taon o dekada. Lahat ng iyong pangmatagalang pagsubaybay ay dapat nakabase sa braso na may mas mataas na systolic pressure. Bakit kailangang piliin ang mas mataas? Ipaliwanag ko ang lohika. Sa pamamahala ng blood pressure, ang prinsipyo natin ay mas mabuting maging mahigpit
kaysa maluwag. Isipin mo kung ang pinakamataas na panganib sa iyong katawan ay 150 kanang kamay pero araw-araw mong ginagamit ang 135 kaliwang kamay para ikalma ang sarili mo. Hindi ka ba magiging kampante? Kailangan nating gamitin ang pinakamahigpit na numero bilang ating batayan sa pagsubaybay. Sa ganitong paraan, mas ligtas nating maiiwasan ang mga panganib sa puso at ugat. Sinusubaybayan mo ang panganib, hindi ka pumipili ng magandang numero para aliwin ang sarili mo. Siyempre, merong exception dito na tatalakayin natin mamaya. Kung ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang kamay ay palaging malaki, halimbawa laging higit sa 20, hindi na ito usapin kung aling kamay ang susukatin. Ito ay usapin na ng pagpunta sa doktor. Maaaring ito ay nagpapahiwatig ng paninikip sa daluyan ng dugo. Ngayong nalutas na natin ang isyu ng kaliwat kanang kamay, tingnan natin ang pinakamahalagang proseso ng pagsukat. Dito kailangan kong bigyan ng espesyal na paalala ang lahat. Kung ikaw ay kagagaling lang sa labas na mili ng gulay may bitbit na mabigat umakyat ng 3 palapag at pagkaupo mo ay hindi ka pa nakakahinga ng maayos, ay itataas mo na agad ang manggas at magsisimulang magsukat. Ang numerong makukuha mo ay basura, impormasyon at walang halaga. Ang tamang paghahanda bago magsukat ay hindi dapat baliwalain. Binuod ko para sa inyo ang Golden Trilogy bago magsukat. Pwede nyo ring tandaan ang 3 salita, lubusang mag-relax. Sa loob ng kalahating oras bago ka kumuha ng blood pressure, ang sumusunod na 4 na bagay ay mahigpit na ipinagbabawal. Una, huwag gumawa ng mabibigat na ehersisyo. Hindi lang pagtakbo, kahit mabilis na paglalakad, pag-akyat ng hagdan, pagmop ng sahig o pagluluto ay hindi pwede. Ang iyong katawan ay nasa emergency state pa. Ikalawa, huwag uminom ng mga inuming may stimulant tulad ng kape o matapang na tsaa. Ang caffeine at theophylline ay nagpapasigla sa iyong sympathetic nervous system na nagpapataas agad ng blood pressure. Ikatlo, huwag manigarilyo. Ang nikotina ay numero 1 kalaban ng mga daluyan ng dugo. Isang hitit pa lang agad nasisikip ang mga ugat at hindi na magiging tumpak ang blood pressure. Ika-4, huwag uminom ng alak. Ang alak ay medyo espesyal, maaari nitong pansamantalang pababain ang blood pressure at pagkatapos ay biglang tataas muli. Ito ay magdudulot ng malubhang kalituhan. Ikalawang, hakbang ihi o alisin ang laman ng pantog. Mangyaring pumunta muna sa banyo. Maraming hindi nakakaalam na ang pagpipigil ng ihi ay isang nakatagong dahilan ng pagtaas ng blood pressure. Kapag puno ang ating pantog, nagiging tensyonado ang ating katawan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na maaari itong magpataas ng iyong systolic pressure, ang mataas na numero ng 10 hanggang 15 mm Hg. Isipin mo kung ang BP mo ay 130. Pero dahil sa pagpipigil ng ihi, naging 145 ang kuha, hindi ba't tinakot mo lang ang sarili mo nang walang dahilan? Ikatlong hakbang, tahimik na magpahinga ng 5 hanggang 10 minuto. Humanap ng upuan na may sandalan at umupo ng tahimik. Tandaan, tahimik, ibig sabihin ay mag-relax lang, huminga ng malalim at hayaang bumalik sa pinakakalmadong estado ang iyong puso at katawan. Sa loob ng 5 minutong ito, huwag tumingin sa cellphone lalo na sa mga balitang nakaka-excite o nakakagalit. Huwag din makipag-usap sa pamilya. Manatili lang na tahimik. Sige, tapos na ang paghahanda. Simulan na natin ang tamang postura sa pagsukat. Baka hindi ninyo alam ang simpleng pagdedekuwatro ay maaaring magpataas ng iyong high pressure ng 5 hanggang 10 puntos ng walang dahilan. Ang tamang postura sa pagsukat, mangyaring tandaang mabuti ang 5 puntong ito. Una, sandalan. Ang iyong katawan ay dapat natural na nakarelax at ang iyong likod ay dapat bahagyang nakasandal sa upuan. Huwag maging tuwid na tuwid o tamad na nakahiga sa upuan. Natural lang na nakasandal. Ikalawa, mga paa ay patag sa sahig. Ang 2 paa ay dapat magkahiwalay, halos kasing lapad ng balikat at matatag na nakatapak sa sahig. Huwag na huwag magdedekuwatro, huwag mag-cross ng legs at huwag iangat ang mga paa sa upuan. Ipaliwanag ko kung bakit hindi pwedeng magdekuwatro. Kapag ipinatong mo ang isang hita sa isa pa, parang naglalagay ka ng harang sa iyong pangunahing ugat. Para maitulak ng dugo ang harang na iyon, kailangang
mas magpumilit ng puso mo, hindi ba? At kapag nagpumilit ito, tataas ang blood pressure, ito ay isang artipisyal na ilusyon. Ikatlo, braso ay patag. Ilagay ang braso na susukatin, halimbawa ang napili nating kanang kamay nang maluwag sa mesa na nakaharap paitaas ang palad. Ikaapat, kritikal, ang cuff ay dapat kapantay ng puso. Ito ang pinakamahalagang hakbang na 90% ng tao ay nakakaligtaan. Ang posisyon kung saan mo itinatali ang cuff sa iyong braso ay dapat kapantay ng iyong puso. Kung masyadong mababa ang iyong braso, halimbawa, natural na nakababa sa gilid ng katawan, ang dugo ay bababa dahil sa gravity at ang resulta ay magiging sobrang taas. Kung masyadong mataas naman ang iyong braso, mas mataas sa puso, ang resulta ay magiging mababa. Ang pinakasimpleng paraan ay umupo sa harap ng mesa at natural na ipatong ang braso sa mesa. Karaniwan sapat na ang taas na iyon. Kung mababa ang upuan, lagyan ng unan sa ilalim ng braso para itaas ito hanggang sa maging kapantay ng puso. Ikalima, ang higpit ng cuff ay dapat tama. Pagkatapos itong itali, ang standard ay dapat kasya ang 1 hanggang 2 daliri. Kung masyadong maluwag, hindi tumpak ang sukat. Kung masyadong masikip, naiipit ang ugat at tataas din ang resulta. Sige, nakaayos na ang postura. Ngayon, pindutin ang button sa buong proseso ng pag-inflate at pag-deflate ng makina. Manatiling tahimik, huwag magsalita, huwag tumingin sa cellphone at huwag gumalaw. Tahimik lang na hintayin ang paglabas ng numero. Sige, ngayon alam na natin ang tamang paraan ng pagsukat ng blood pressure. Pag-usapan naman natin ang isa pang napakahalagang issue, kailan dapat magsukat at ilang beses sa isang araw para maging balido. Ang sagot ay depende sa sitwasyon ng bawat isa. Unang sitwasyon, kung ikaw ay bagong na-diagnose o nasa observation period, mangyaring sundin ang 7-22 rule. Ang 7 ay nangangahulugang tuloy-tuloy na pagsukat sa loob ng 7 araw. Huwag yung kung kailan mo lang maalala magsusukat ka tapos pagkatapos ng 3 araw ulit. Walang silbi iyon. Kailangan ng datos para sa isang buong linggo. Ang unang 2 nakapirming oras sa isang araw. Oras 1. Sa umaga, sa loob ng 1 oras pagkatapos gumising. Tandaan, dapat ito ay bago uminom ng gamot sa high blood, bago mag-almusal at pagkatapos pumunta sa banyo. Ito ay para mahuli ang morning surge ng iyong high blood. Oras 2. Sa gabi, sa loob ng 1 oras bago matulog. Sa oras na ito, tapos na ang iyong mga gawain sa buong araw. Relax na ang katawan para makita ang iyong baseline blood pressure bago matulog. Ang ikalawang 2 beses na pagsukat sa bawat oras. Tandaan, hindi sapat ang 1 beses lang. Kailangan mong magsukat ng 1 beses sa umaga, itala ito. Pagkatapos ay maghintay ng 1 hanggang 2 minuto para makapagpahinga ang ugat at sukatin ulit sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos kunin ang average ng 2 beses. Halimbawa, ang una ay 140, ang pangalawa ay 136. Ang itatala mo ay ang average ng 140 at 136 na 138. Kung masyadong malaki ang pagkakaiba ng 2 sukat, halimbawa 10 puntos, mas mabuting magpahinga ng 2 minuto at sukatin ulit sa pangatlong beses at kunin ang average ng 2 pinakamalapit na resulta. Itala ng malinaw ang datos mula sa tuloy-tuloy na 7 araw, umaga at gabi, 4 na sukat, 2 average sa isang notebook. Sa susunod mong check-up, ipakita mo to sa doktor. Sa isang tingin lang ng doktor, malinaw na lahat. Ito ang pinakamaasahang batayan para sa diagnosis. Tingnan natin ang ikalawang sitwasyon. Kung ikaw ay matagal nang umiinom ng gamot araw-araw, ang iyong pagsubaybay ay dapat mas detalyado. Bukod sa umaga at gabi, minsan ay irerekomenda ng doktor na magdagdag ka ng ilang sukat sa mga partikular na oras sa araw. Halimbawa, maaring ipasukat sa iyo 2 oras pagkatapos uminom ng gamot para makita kung gaano kabisa ang gamot sa peak nito.
O kaya naman ay sa hapon mga alas 3 hanggang alas 4 para makita kung ang epekto ng gamot ay stable sa loob ng 24 oras. Huwag isiping abala ito. Ito ay para matukoy ang mga nakatagong pagbabago sa blood pressure tulad ng morning surge na siyang pinakamataas na panganib para sa stroke at atake sa puso. Sa ganitong paraan, matutulungan ka ng doktor na i-optimize ang iyong treatment plan, maaaring palitan ang gamot o ayusin ang oras ng pag-inom. Bukod sa kung ang high at low pressure ay lumagpas sa normal, kailangan din nating bantayan ang dalawang babala. Unang babala, malaking pagkakaiba sa presyon ng kaliwa at kanang kamay. Sabi natin kanina, normal ang pagkakaibang 10 hanggang 10 mm Hg. Pero kung sa stable na pagsukat tama ang postura at maayos ang aparato, ang pagkakaiba ng systolic pressure ng iyong dalawang kamay ay patuloy na higit sa 10 puntos o umaabot na sa 15,020 puntos. Kailangan mo nang mag-ingat. Maaaring hindi na ito normal na pagkakaiba. Maaaring ito ay nagpapahiwatig na may paninikip o bara sa isa sa mga pangunahing daluyan ng dugo sa isang panig ng iyong katawan tulad ng subclavian artery. Ito ay senyales ng peripheral artery disease. Sa susunod mong check-up, dapat mong sabihin to sa iyong doktor. Ikalawang babala, malaking pagkakaiba sa pulse pressure. Anong pulse pressure? Simple lang, ito ay ang high pressure minus ang low pressure. Halimbawa, kung ang BP mo ay 140,080, ang pulse pressure ay 140/80/60. Ang numerong ito ay sumasalamin sa pagkaelastiko ng iyong mga malalaking ugat. Ang normal na pulse pressure ay nasa pagitan ng 30 hanggang 50. Ito ay ideal at nangangahulugang elastiko pa ang iyong mga ugat. Ang babala ay kung ang iyong pulse pressure ay patuloy na higit sa 60. Karaniwan itong nangangahulugan na tumigas na ang pader ng iyong malalaking ugat. Naging marupok at matigas na ang iyong mga ugat na wala na ang pagkaelastiko nito. Habang tumitigas ang ugat, mas malaki ang resistensya sa pagbomba ng dugo ng puso kaya mas mabigat ang trabaho ng puso. Ito ay isang babalang hindi dapat balewalain para sa mga sakit sa puso at utak. Pagkatapos nating pag-usapan ang paraan, pag-usapan naman natin ang gamit. Maraming uri ng blood pressure monitor sa merkado, may pang-itaas na braso, may pang-pulso. Alin ang dapat piliin? Ang aking payo ay malinaw para sa ating mga nakatatandang kaibigan, lalo na sa mga may high blood, high sugar o hindi magandang kondisyon ng ugat. Tulad ng arteriosclerosis, mangyaring piliin ang upper arm type na electronic blood pressure monitor. Bakit hindi ko inirekomenda ang wrist type? Alam kong madaling gamitin ang wrist type. Isusuot lang at pipindutin. Pero ang depekto nito ay malala dahil ang mga ugat sa pulso ay mas manipis kaysa sa brachial artery sa braso at mas mababaw ang posisyon nito kapag sumusukat kahit bahagyang pagtaas o pagbaba ng posisyon ng pulso o pagbaluktot nito ang numero ay maaaring magbago ng husto. Napakasensitibo nito at hindi angkop bilang seryosong tool sa pagsubaybay ng kalusugan. Samantalang ang upper arm type na monitor ay sumusukat sa brachial artery kung saan pinaka-stable ang daloy ng dugo kaya mas tumpak at mas maaasahan ang datos. Bukod dito, tandaan na kailangang regular na i-calibrate ang electronic blood pressure monitor. Hindi pwedeng gamitin ang isang aparato sa loob ng 10 taon nang hindi ito pinapansin. Humigit kumulang bawat isa hanggang 2 taon, mas mabuting dalhin ito pabalik sa manufacturer o sa mga kaugnay na calibration department para masuri at matiyak ang katumpakan nito. Ang isang mahusay at tumpak na blood pressure monitor ay ang iyong pinakamatapat na kaibigan sa landas ng kalusugan. Mga kaibigan, ngayon ay gumugol tayo ng mahabang panahon para talakayin ng malalim ang lahat ng detalye ng pagsukat. Ngunit kailangan kong ipaalala sa inyo sa huli, dapat ninyong maunawaan na ang pagkuha ng blood pressure ay pagsubaybay lamang, hindi ito mismo ang nagpapababa ng blood pressure. Ginagawa natin ang lahat ng ito, ang pagsukat at pagtatala para maunawaan ang ating sariling blood pressure at mas mapangalagaan ang ating mga ugat. Narito ang isang simpleng reseta
para sa pamumuhay, mas mabisa pa ito kaysa sa pag-inom ng gamot. Sa pagkain, ang pagkontrol ang pinakamahalaga. Hindi nyo kailangang tandaan ang komplikadong mga recipe. Tandaan lamang na kumain ng mas maraming natural na pagkain at bawasan ang mga processed food. Kumain ng maraming gulay, prutas, whole grains at lean meat. Bawasan ang matatabang karne, lamang loob, matatamis at matatamis na inumin. Ang pinakamahalaga ay ang mahigpit na pagkontrol sa asin. Bawasan ang asin sa pagluluto at mag-ingat sa mga nakatagong asin tulad ng toyo, bagoong at mga processed meat tulad ng hotdog at ham. Sa mga gawi, itigil ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ang nikotina ay numero 1 kalaban ng mga ugat. Kung may high blood ka at naninigarilyo, para ka nang naglalaro ng kamatayan. Ang pangmatagalang labis na pag-inom ng alak ay direktang nagdudulot din ng pagtaas ng blood pressure. Bukod dito, napakahalaga ng regular na pagtulog at pag-iwas sa pagpupuyat. Ang pagiging aktibo ay mahalaga. Hindi bababa sa 150 minuto ng moderate intensity aerobic exercise bawat linggo. Hindi mo kailangang pumunta sa gym. Mabilis na paglalakad hanggang sa bahagyang pawisan at bumilis ang tibok ng puso o pagbibisikleta, paglangoy o pagsasayaw ay napakaganda. Sa timbang, kontrolin ang timbang. Ito ay isa sa pinakamabisang paraan. Pinatunayan ng mga pag-aaral na sa bawat kilong nababawa sa iyong timbang, ang iyong systolic pressure ay maaaring bumaba ng halos 1 mmHg. Ang pagpapanatili ng malusog na timbang ay ang pinakasulit na investment para sa matatag na blood pressure. Sige mga kaibigan, tapos na ang ating pagbabahagi tungkol sa pagsukat ng blood pressure ngayon. Dahil medyo marami ang impormasyon, para hindi ninyo makalimutan, balikan at buurin natin ang mga pangunahing puntos na natutunan natin ngayon. Unang punto, bakit kailangan magsukat sa bahay? Para maagang matuklasan ang masayang high blood pressure, makita ang buong larawan ng blood pressure at malutas ang white coat effect. Ikalawang punto, kaliwang kamay o kanan. Sukatin muna pareho pagkatapos ay manatili sa kamay na may mas mataas na resulta bilang panghabambuhay na standard. Ikatlong punto, paghahanda. 30 minuto bago magsukat, mag-relax, huwag mag-ehersisyo, huwag uminom ng tsaa o kape, huwag manigarilyo. Bago magsukat, pumunta sa banyo. Magpahinga ng tahimik ng 5 hanggang 10 minuto bago magsukat. Ikaapat na punto, standard na postura sa pagkuha ng blood pressure. May sandalan ang likod, patag ang mga paa sa sahig, huwag magdekuwatro, patag ang braso at ang cuff ay kapantay ng puso. Ikalimang punto, kailan at ilang beses magsukat? Tandaan ang 7-2-2 rule. Sukatin ng 7 araw, 2 beses sa isang araw, umaga at gabi, 2 beses sa bawat oras at kunin ang average. Ika-6 na punto, nakatagong babala. Mag-ingat kung ang pagkakaiba ng kaliwat kanan ay higit sa 15,020. Mag-ingat kung ang pulse pressure ay higit sa 60. Ika-7 punto, anong gamit ang pipiliin? Unahin ang upper arm type, iwasan ang wrist type at regular na i-calibrate. Sa huli, isang pinakamahalagang paalala sa lahat ng ating mga nakatatandang kaibigan, ang siyentipikong pagsukat at pagtatala ng iyong blood pressure ay kasing halaga ng pag-inom ng iyong gamot sa tamang oras araw-araw. Ang iyong blood pressure diary ay ang pinaka-objektibo at pinakamahalagang tulay ng komunikasyon sa pagitan mo at ng iyong doktor. Ngunit mangyaring tandaan ninyo, wag na wag base sa sarili ninyong mga resulta na magdagdag, magbawas o huminto sa pag-inom ng gamot na inireseta ng inyong doktor. Nakakita na ako na napakaraming trahedya dahil dito. May ilang kaibigan na kapag nakita nilang ay maganda ang BP ko ngayon, 130 normal, sasabihin nila, hindi na ako iinom ng gamot ngayon. Ito ang pinakadelikadong gawain. Ang biglaang paghinto sa gamot ay maaaring magdulot na matinding pagtaas ng blood pressure, maaaring tumalon sa 180 o 200 na direktang magdudulot ng stroke o atake sa puso at mag-iiwan ng pinsalang hindi na maibabalik. Ang iyong talaan ay para tulungan ang iyong doktor na gumawa ng pinakasyentipikong desisyon, hindi para palitan mo ang doktor at gamutin ang sarili mo.
Simula ngayon maghanda ng isang blood pressure record book para sa iyong sarili. Gawin ang tamang pagsukat ng blood pressure bilang iyong pang-araw-araw na gawain. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong kahit kaunti ang ibinahagi ko, ngayon mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong maging malusog at pababain ang BP, magbigay ng pangako para sa inyong kalusugan. Huwag din kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel, Ang Gabay sa Kalusugan, at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan na may problema sa blood pressure. Naway maging malusog ang blood pressure nating lahat. Hanggang sa susunod na pagkikita,